na itong si Sara Duterte ay spy ng China, kaya tinanggal ng kasalukuyang Presidente Bongbong Marcos ay nakahalata na po. At sa kanyang mga tinanggal, ang tatamaan talaga ay si VP Sara Duterte. Sa unang pagkakataon, sa loob po ng halos 9 na dekada, 89 years, ang Vice Presidente ay hindi na po kasama sa Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matindi mga kaibigan nito. Sara Duterte natuklasan na isang spy ng bansang China. Nako po, ay heto na. Mga kaibigan, 2025 ay nagkakabistuhan na ho. At binibigyan na ng ngipin ang anuman. Dapat panagutin itong si Sara Duterte. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman na itong si Sara Duterte ay tinanggal na kumpirmado bilang membro ng National Security Council. Ay deserve naman po niya. Deserve na tanggalin siya bilang membro ng National Security Council. Bakit kamo? Aba, ikaw ay membro ng National Security Council, Sara Duterte, ng Republika ng Pilipinas, na ang nakataya dito ay seguridad ng ating bansa, seguridad ng taong bayan, seguridad ng Republika ng Pilipinas, at siyempre, seguridad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. But ano ang ginagawa mo, Sara Duterte? Mas pinagtanggol mo pa ang bansang China kaysa dito sa Republika ng Pilipinas na ikaw ay hinalal ng taong bayan bilang pangalawang pinakamataas na nanunungkulan sa bansang Pilipinas. Kaya't datapuat ito ay natuklasan, kaya ka pala tinanggal na ikaw ay spy ng China. Nako ho, ay nagkabulbola ito. Iyan po lahat mga kaibigan ng ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe at sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Ito po mga kaibigan, shout out po sa lahat. Kapag mayroon po kayong pagkakataon ay patapusin, panoorin ang ibabahagi ko po sa inyo. At dito po natin matutuklasan itong ating tinatalakay na si Sara Duterte ay isang spy ng China, mga kaibigan. Nako, ay nagkabulbola talaga ito. Pasensya na po kayo sa audio ko. Medyo namamalat, basago kasi napagod siguro, mga mahal kong taga-subaybay. Eto po. At sa kanyang mga tinanggal, ang tatamaan talaga ay si VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Ang mga former presidents ay hindi na po kasama. Sa unang pagkakataon, sa loob po ng halos 9 na dekada, 89 years, ang Vice Presidente ay hindi na po kasama sa highest advisory body sa national security. Nako, ayan na. Ang tagal, di ba? Ilang dekada. Ngayon lang ho nangyari for the first time na tinanggal ang isang Vice Presidente na membro ng National Security Council. Ano ang dahilan, mga kaibigan? Ay alam niyo ho naman, itong ating kasalukuyan, Pangulo tahimik, hindi ho nagpapakalat ng anumang walang saysay na mga statement, basta trabaho, at kung may pupuna at pupunahin ay pag-aaralan niya ho. Siguro sa puntong ito ay napag-aralan niya ang galawan ni Sara Duterte, kaya't bigla siyang tinanggal kasama ang kanyang ama, mga kaibigan. Heto pa, nako,
Huwag po kayong alis. Napakarami nyo pong matutuklasan pa dito. Ito, ito na lang po. Security. Sa Java ito, ito na lang po. Ang dating Pangulong Duterte, ilang beses na po kasing nagparinig na maaaring umalma ang mga sundalo laban sa Marcos administration. At sa isang punto, nagtawag pa siya ng secession ng Mindanao. At si VP Sara nga, inanunsyo dati na may kinontrata siya para patayin ang Pangulo at ang kanyang pamilya kung meron daw mangyayari sa kanya. Isipin niyo ho, mga kaibigan, akbang-akma. Itong tinatalakay po natin dito na itong si Sara Duterte. Ay isang spy ng China. Kaya tinanggal sa pesto ng National Security Council bilang membro ng kasalukuyang Presidente Bongbong Marcos. Iyan ho ang mga public opinion, komentaryo na mga nagbibigay ng anumang kanilang salubin kahit saan ako umikot. Na social media, stream media na mapagkakatiwalaan, ibang analyst, mga kaibigan na mga batikang analyst. Na itong si Sara Duterte ay spy ng China kaya tinanggal ng kasalukuyang Presidente Bongbong Marcos ay nakahalata na po, mga kaibigan. That is mga public opinion po. Inuulit ko. Di umano. Napakarami ho, taong bayan ang nagbibigay. Ng kanilang salubin, lalong-lalo na ho, diyan sa comment section. Ang sinisigaw nila, ispayan, mag-ama na yan. Buong puso ko nirespeto yan, mga kaibigan. Disclaimer lang ho, wala akong sinasabi ho dito ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya diretsahan niyang tinanggal ay ito ay spy ng China. Ang nagbabatay po tayo, siyempre, importanteng mahalaga ang mga public opinion ng ating mga mahal na taga-subaybay. Hindi lang po dito sa aking YouTube channel at siyempre sa malaking stream media, ako po ay nag-ikot-ikot. Ang dami ho ang nagbibigay ng anumang public opinion na isa di umano na dahilan bagamat hindi inaamin ng ating kasalukuyang Bongbong Marcos ay nahalata niya na itong mag-ama Sara Duterte at itong si Digong ay baka spy di umano ito. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na inutos na tanggalin, mga kaibigan. Ito pa. Kaya't maaaring kung problema na sila sa personal security, maaaring hindi komportable ang Pangulo na isama sila sa mga usapin ng national security. Pero kung tutusin, hindi naman po talaga kailangang formal na tanggalin sa NSC ang mga ito dahil matagal na rin pong hindi pinapatawag ang National Security Council. Isa pa, anumang oras naman ay maring pulungin ng Pangulo ang kanyang security advisors. Matagal na kasi ito Simula ho, nung ikangay, itong si Sara Duterte, ay kung ano-ano na ang pinagagagawa na laban sa ating Republika ng Pilipinas, ay hindi na siya pinatawag sa anumang papupulong. Bakit ito pa ipapatawag? Ay national security. Ang usapin dito, ay baka mamaya ay ihatid pa ang pinagpulungan sa bansang China, magkaroon ng leakage, di ba? Tama lang. Na hindi naman kinoconvene ang NSC. So, sa madaling salita, malamang na ang paglabas ng Executive Order number 81 ay isa lamang politikal na mensahe na gustong ipabot ng Malacanang sa kampo ng mga Duterte. Ayan mga kaibigan, malawak po. Ang ibig sabihin nun, isang politikal na mensahe ang gusto lang ipaabot sa kampo ng mga Duterte. Sabi ko nga po sa inyo hindi man direkta na sinabi dito ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na usapin na katulad ng sinasabi ng ating mga mahal na taga-subaybay at taong bayan na nagbibigay ng kanilang public opinion na spy di umano ito ang dahilan kaya tinanggal. Yan po ay walang kumpirmasyon. Mga kaibigan, but data po at kailangan po natin irespeto anuman ang public opinion.
ng taong bayan. Kahit kayo. Kayong hindi mga pabor sa akin dito sa aking maliit na YouTube channel. Kung kayo man ay DDSO at taga-suporta ni Digong, wala akong problema sa akin yon. Kung ano man ang sabihin nyo, kung fake news man ito, yan po ay walang problema sa akin. Dahil hindi naman pare-parehas ang ating puso, isipan kung ano ang laman. Iba't iba po ang ating opinion, iba't iba ang ating sinusuportahan. Ba't ang pagkakaiba lang po natin, tayo po ay sumusuporta ay sa tama, hindi po sa mali. Yun po ang pagkakaiba natin. Wala po akong panatikong tao. Wala po akong iniidolong tao. That's why, kaya ko po nabanggit yun, para maiwasan po natin ang anuman natakipan o kung ikaw man, kapag inidolo kita, pag nagkamali ka, hindi na kita babanatan. Kaya ayaw kong mag-idolo ng tao. Katulad itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Once na nagkaroon po siya, na nga po dapat punahin, pupunahin ko, mga kaibigan. Datapot, hindi ko po siya napupuna ngayon ng against sa kanya. Dahil alam ko po, tama ang pinatutupad niya, mga kaibigan. Kung ang mga Duterte ho, itong si Sara Duterte, kung maganda ho ang kanyang mga nagawa at ginagawa, ay pupunahin ko po siya at pupurihin. Ay hindi ho, patuloy at patuloy ang ginagawa niya ho na hindi magandang gawain. Na instead, sa halip, tumulong sa ating gobyerno para sa ikagaganda ng takbo ng Republika ng Pilipinas, ay lalong winawasak niya po ang Republika ng Pilipinas sa pamamagitan ng hindi magandang gawain. Hindi ko na po isa-isahin. Nako, kinulang na lang po tayo sa oras. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palapakan.